Hindi daw Kristiyano ang Iglesia Katolika. Hindi daw dapat ituring na Kristiyano. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Muli, isa na naman pong pagtatanghal ang ating gagawin. Samahan niyo po ako dito sa ating programang Defend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito, alam nyo, tayo nagre-research Tayo nagtatanong-tanong. Ano bang mga gusto nyong itanong sa ating Catholic Church? Ano ba yung mga atake? At dahil nga sa social media, hayag na hayag naman kung ano yung mga kritisismo sa ating simbahan. At isa sa mga kritisismo ng mga Protestante, in general ko na kung tutukuyin, hindi ko natutukuyin yung isang particular na sekta o kulto. In general na. Pero itong isang kulto dito sa Pilipinas, talagang diin na diin sila dito sa ating tatalakayin. Ano to? Hindi daw Kristiyano ang Iglesia Katolika. Hindi daw dapat ituring na Kristiyano. Bakit? Kasi ang yabang-yabang daw ng Catholic Church that the founder is Jesus Christ. Pero ang totoo daw ay si Constantino, Emperor Constantine, ang founder. So habang tayo po ay tumitingin sa mga discussion, sa mga debate through social media, natatawa po tayo. Kasi dito natin makikita yung kahunghangan, yung kakulangan ng pagsusuri ng mga taong umaatake at nagbabanggit na ang simbahang Katolika hindi tinatag ni Jesus, kundi itinayo o itinatag ni Emperor Constantine. Kaya ang tanong natin si Emperor Constantine po ba talaga ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ito po, sasabihin natin ng direkta. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lamang po kasinungalingan. Yan po ay isang aral mula sa mga hunghang. Mula sa mga walang tamang wisyo o kaisipan. Yung bang sinasabi nating may masabi lang. Yung mga taong sinasabi nating meron lang silang maibatong putik sa simbahang Katolika. Kaya kahit na walang sustansya, gagawin nila. Kaya sa social media, pag may nakita kayo na nagsasabing, si Emperor Constantine ang founder ng Catholic Church, huwag nyo naman patulan. Sapagkat para ho kayong pumatol doon sa isang taong galing sa mental hospital. Yan ho ang totoo. Masakit man, pero yan po ang katotohanan. Una, si Emperor Constantine po ba? Siyempre, hahanapin natin yung katotohanan. Simulan natin sa history, sa pinagmulan ni Emperor Constantine. Una, sino ba si Emperor Constantine? Ang tunay niya pong pangalan o ang kabuuan ng kanyang pangalan ay Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus. Ang haba. Ang haba pala ng pangalan niya. Pero mas kilala siya bilang Emperor or Emperador Constantino.
Emperor Constantine. Siya po ay pinanganak ng February 27, 272 AD sa Naissus Mosia Superior na ngayon po ay tinatawag sa modernong panahon na Serbia. Ang kanyang mga magulang po ay si Constantine I at si Helena o yung mas kilala nating Reyna Elena. Reyna Helena. No? Yung iba kasi ang tawag Reyna Elena. Pero ang tunay niyang ay Helena with H. At siya po, ang mag-asawang ito ay mayroong 6 na anak. So kapatid po ito ni Emperor Constantine. Sino itong mga ito? Si Constantina, yung kanyang mga kapatid. Si Helena, pinangalan pareho sa nanay at tatay. Si Crispus, si Constantine II, Constantius II, at Constance. Ayan. So yun yung kanyang mga kapatid. At ito pong si Emperor Constantine ay naghari bilang emperador sa Roma mula 306 hanggang 337 AD. At siya po ay namatay sa edad na 65 noong Mayo 22, 337 AD. Okay. So bakit po natin binibigyan ng emphasis itong biography ni Emperor Constantine? Kasi dito natin may establish yung sagot kung siya ba ang founder ng Roman Catholic Church. No? Dito natin pasusinungalingan yung turo ng mga kaibayo natin, ng mga protestante na si Constantine ang founder ng Catholic Church, hindi si Jesus. At ilan po sa mga dokumento na nagpapatunay na hindi si Constantine ang nagtayo ng simbahang Katolika ay itong ating mga sisipiin. 162 years bago po ipinanganak si Emperor Constantine ay gumawa na po ng isang sulat si San Ignacio. Isa pong kilalang santo ng Iglesia Katolika. Siya po yung founder ng Society of Jesus o yung SJ. Ito pong si San Ignacio ng Antioquia, obispo na hinirang ni Apostol San Pedro, ginamit na niya ang salitang Katoliko upang ilarawan ang iisang simbahan na itinatag ni Kristo. So, mga minamahal kong taga-subaybay, narito po ang ilan sa mga dokumento na nagpapatunay na hindi po si Emperor Constantine ang nagtayo ng Santa Iglesia Katolika. Bakit? 162 years ago, bago pa isinilang si Emperor Constantine, meron na pong isang santo ng Iglesia Katolika ang gumawa ng sulat patungkol sa simbahan. At ito po ay si San Ignacio ng Antioquia. Si San Ignacio ng Antioquia po ay isang obispo na hinirang ni Apostol San Pedro at ginamit niya po ang salita o terminong Katoliko upang ilarawan ang iisang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At ganito po ang sinabi ni San Ignacio ng Antioquia, quote, "Wherever the bishop appears, let the people be there, just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Unquote. Ito po ay makikita natin sa letter to the Cimmerians noong 82 AD, 110 AD, 82 AD. Abay, napakatagal pa bago po pinanganak si Constantine, Emperor Constantine. Meron na pong tinukoy na Catholic Church. You're watching ETVN Philippines.
So ito po isang matibay na ebidensya. Ngayon, kung tatagalugin natin yung aking keynote, ang sabi, kung saan naroon ng obispo, naroon din ng mga tao. Kung saan naroon si Jesucristo, naroon din ang simbahang Katoliko. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, yan ang isang matibay na dokumento, ebidensya. Pangalawa, 117 years bago po ipinanganak si Emperor Constantine, isang sulat ukol sa buhay ni San Policarpio. San Policarpio, binanggit din po ang pagtukoy sa simbahang Katolika. At ito po ay makikita sa Martyrdom of Polycarp 1602 AD 155. No? So sinasabi dito, Bishop of the Catholic Church and Simiria, obispo ng simbahang Katolika sa Simiria. So how come na si Emperor Constantine ang founder ng simbahang umiiral na daang taon pa bago siya ipanganak? Paano nangyari yon? Meron bang founder na una pa itinatag dun sa nagtayo? Dun sa nagtatag. So yan po, mga ilang patutuo. Ngayon, sa isa pang patutuo, 95 years bago ipinanganak si Emperor Constantine sa Muratorian Canon, na isa po sa mga batayan sa pagpili ng mga aklat sa Biblia, ginamit din po ang salitang Catholic Church. Ito po ang sabi, quote, regarded as holy in the Catholic Church, unquote. Makikita po yan sa Muratorian Fragment 177 AD. Just imagine, 3 dokumento na po yan. At yan po ay mapapatunayan nating umiiral. Hindi po yan kathang isip lang. Hindi po yan kwentong barbero. Yan po ay opisyal na dokumento na maipuproduce natin doon po sa mga nagtatanong tungkol sa ating Santa Iglesia Katolika. Now, ikaapat, yan, binibigay ko na sa inyo, maraming mga ebidensya. 83 years bago ipanganak si Emperor Constantine. Ito po naman ang makikita natin sa sulat ni San Ireneo. Quote, the Catholic Church possesses one and the same faith throughout the whole world. Sa Tagalog, ang simbahang Katolika ay nagtataglay ng iisa at pare-parehong pananampalataya sa buong mundo. Unquote. Ito po ay kinuha natin sa isang dokumento Against Heresies. Chapter 1 verse 10, AD 189 or 189 AD. Ikalima, puro dokumento ito. 72 years bago ipinanganak si Emperor Constantine. Ayon po kay Tertullian, kilalang-kilala po ito, sa history ng simbahan. Si Tertullian, ganito ang sabi, quote, they at first were believers in the doctrine of the Catholic Church, unquote. Sa Tagalog, sila noong una ay mga mananampalataya ng doktrina ng simbahang Katolika. At ito po, kinuha natin, the Murer Against the Heretics, number 30, umiral po 200 AD. Okay, so meron na tayong ika-6 na patutuo. 19 na taon, 19 years, before the birth of Emperor Constantine, ayon naman po kay San Cipriano, ng Cartagena, quote, for the church which is one and Catholic is not split or divided. Sa Tagalog, sapagkat ang simbahan na isa at Katoliko ay hindi nahahati at napaghihiwalay, kundi nagkakaisa sa iisang pananampalataya. Unquote. Kinuha po natin yan, letter 66,
at umiral 253 AD. Ikapito, bago ipinanganak si Emperor Constantine, eto na ho, may 26 na Santo Papa ng umiral, nagpalit-palit sa loob ng Iglesia Katolika. 26 na po ang Santo Papa na nagpapalit-palit. Ibig sabihin, namatay na yung una, pinalitan, umabot na sa 26 bago ipinanganak si Emperor Constantine. At nung si Emperor Constantine ay ipinanganak, siya po ay nasa era o nasa panunungkulan ni Pope Saint Felix I na nanungkulan 269 hanggang 274 AD. Siya po ang ika-26 na Santo Papa. No? Siya ang ika-26. Nang si Constantine ay naging emperador ng Roma, ang Santo Papa na nakaupo noon sa panahong iyon ay si Pope Saint Marcellus I na nanungkulan ng 308 hanggang 309 AD. Siya po ang ika-30 Santo Papa. So, ibig sabihin, nung ipinanganak si Emperor Constantine, si Saint Felix o Pope Saint Felix I ang Santo Papa. Ika-26. Nung maging emperador siya, ang Santo Papa ay si Saint Marcellus I, emperador siya. So pag tinignan natin yung history, paano mangyayari na doon lang itinayo ang simbahan, sa maraming pagkakataon, sa mga dokumento, sa mga patunay, meron na pong umiiral na simbahang Katolika. Ito ang problema sa mga protestanteng attacker natin. Ang mga attacker natin, hindi ho tumitingin sa history. Sa kanila, kung ano lang yung maisip nila, no? Kaya sinabi ko, walang mga sustansya ang atake. Yung iba naman, dahil maganda ang pagkakalahad, lalo na sa social media, napapaniwala nila. Kaya nga po sabi ko, ang aral na si Emperor Constantine, ang nagtayo ng simbahang Katolika, ay aral mula sa mga hunghang. Ay aral galing sa utak ng mga mangmang. Kaya wag ho tayong maniwala. Pag-aralan po natin ang katotohanan at yan ay matutuklasan natin sa pamamagitan din ng mga tala ng kasaysayan. Sapagkat pag hindi tayo tumingin sa kasaysayan, hindi po tayo makararating sa ating paroroonan. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama dito po sa ating programang Depend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos si Evangelista na nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.